yung mga dapat nating iwasan kung gusto nating ma-monetize ang ating Facebook account. So ito po ay nakasulat sa Content Monetization Policies ni Meta. Ito ay tinatawag na prohibited formats. Format number 1, static videos. So ayon po kay Meta, ang static videos ay content that contains one static image and little to no motion. So kapag sinabing content, ito po yung mga videos na ina-upload natin sa Reel or sa regular videos natin. That contains one static image and little to no motion. Ang ibig sabihin, mula sa simula ng video mo hanggang sa ito ay matapos, ang laman lang nito ay static image. So kapag sinabing static, ang ibig sabihin ay walang movement or hindi gumagalaw. So ano ba ang best example niyan? Yung mga photos natin. So para po sa akin, mas okay po na mag-upload tayo ng mismong video natin. So pwede naman po yung mga vlogs, tutorials, mga shopping haul, funny videos, dance videos, at marami pang iba. Format number 2, static image polls. Ang sabi po ni Meta, ito ay content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content. Kapag sinabing content, ito ay mga video na ina-upload natin sa Reels or sa regular videos natin. Posted for the sole purpose of increasing engagement. So nag-post ka lang ng video mo na ang purpose mo o hangarin mo ay para tumaas ang engagement mo. So alam naman po natin na napakahalaga ng engagement kung tayo ay nagmo-monetize ng ating account by asking people to react to questions posed by the content. Ang ibig pong sabihin, mula sa simula ng video mo hanggang sa ito ay matapos, ang nakalagay lang dito ay static image o image na hindi gumagalaw or walang movement na nilagyan mo lang ng question or poll sa ibabaw. Format number 3, slideshows of images. So ayon po kay Meta, ito ay content that primarily displays static images played in succession. Static. Ang ibig sabihin po nito ay walang movement o hindi gumagalaw. So, ang ibig pong sabihin ng slideshows of images ay na mula sa simula hanggang sa matapos ang video, ang laman lang nito ay puro mga static images na pinagsunod-sunod mo lang at ginawa mong isang buong video. Halimbawa, 5 photos na pinagsunod-sunod mo at ginawa mong isang buong video. Kung mapapansin niyo po, mula sa pinakaunang format hanggang sa pangatlong format, nakalagay po dyan ay puro mga static images. So ang ibig pong sabihin na matinding ipinagbabawal ni Meta na gumamit tayo ng mga static images, mas okay po na mismong video natin ang gamitin natin para makasigurado tayo na hindi tayo magkakaroon ng violations kung tayo ay nagmo-monetize ng ating account. Format number 4, looping videos. Ayon po kay Meta, ang looping videos ay content that loops and displays the same segment multiple times. Looping content can include GIFs and content of varying lengths. Ang ibig pong sabihin, paulit-ulit mong ginamit yung isang segment ng video o isang clip ng video. So guys, huwag po tayong gumamit ng paulit-ulit na clip ng video, ng GIFs, or ng mga images para makabuo ng isang buong video or para pahabain yung video natin. Dahil yan po ay nadedetect ni Meta.